Balik yan po ta Magdumensyon sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. Yes. Kauban pagyapon si Magdum Mencho and si Magdum Gilbert. Hangtod sa alas 9 sa gabi may gala. Guest number 2, mga Magdum friends, mga kasama natin ang Dean ng Colleges of Eclaro Academy, mga Magdum friends. Faculty member din siya sa De La Salle University Manila and Information or Informatics College Imus Cavite, Cavite, mga Magdum friends. Alright, live sa Magdum Sabado Night Talk, Doc Janet Pareño. Hello Doc Janet, good evening. Good evening po. Good evening po sa nakikinig sa Magdum Radio. Ayan. At sa lahat po ng nakaantabay sa Facebook Live ng Magdum Radio 99.9 official page po. Ayan. Gandang gabi po sa lahat. Gandang gabi po. Kasama niyo ngayon si Magdum Gilbert saka si Magdum Mencho. Yes. Gandang gabi po, Manong Gilbert and Magdum Mencho. Magdum Gilbert and Magdum Mencho. Good evening. Yes, good evening. Nag-dinner na po kayo, Doc? Doc? Actually po, hello po. Yes. Am I audible po ba? Yes, okay na po, okay na po. Medyo may delay lang konti. So go ahead. Opo. Birthday po ng aking husband tomorrow, pero ngayon po sinelebrate na, kaya medyo madami-daming pagkain. Wow. Aba, pwede kaming humabol dyan ngayon. Why not po? Oo nga, kung mayroon pa bang... malapit-lapit lang sana, ano po? Oo nga, may biyahe pa bang aeroplano ngayon, Magdum Mencho? Meron. Meron pa ba? So pagdating natin doon, wala na, toothpick na lang yun ang iwan. wala na maiwan. Wala na So happy maiwan. birthday kay anong name ng husband mo, ma'am, Doc? Rainiel Pareño po. Bukas po actually talaga yung birthday niya. Ngayon lang po celebrate para po kasama rin lahat ng mga friends and yung pong mga kids ko po. Alright, happy at yung birthday. Aking pong aking mga alagang fur babies dito na makukulit. Ilan ang alaga niyo, Doc? 3 pong matatabang mga fur babies. Marunong mag-push ng pinto ng bahay namin. Wow. Yung pintuan ng bahay. Sino nagturo nun? Ikaw, Doc? Ikaw nagturo nun, Doc? Ang galing naman. Kasi po nakikita po rin dun sa nanay nilang doggy Kaya ginagaya yun lang po, nila. natuto lang mag-push. Opo, yung aming screen door pinupush yun. Nasisira na kapupush ng mga aso ko. Marunong din kumatok kapag nasa galing labas. naman. Marunong palang kumatok. Marunong din kumanta, Doc. Opo, marami po ngayong kumakanta. Nakaabang po yung video ko dito sa labas. Aba, kumakanta ka rin, Doc, pag may time? Sa CR lang po Sa CR lang? Takot ako madinig ng iba. Baka po kasi biglang humangi ng malakas at saka magliparan yung bubong nakakaawa lang po yung kapitbahay namin pag naliparan ng bubong pag nadinig yung boses ko. Okay lang na. CR lang po yung ko. CR lang. Pang Okay CR lang ba lang sa po. asawa mo na marinig yung boses mo? Sa CR. Ay! Pagdating po sa husband ko, okay na okay. Walang sa problema. lahat ng Walang aspeto. problema. Walang problema. Sanay na siya, sanay na. Opo. Anyway, Sanay na po sa matinis kong boses. Anyway, so happy birthday again. Anong first name again? Rene? Rainiel. Reniel. Rainiel Pareño. Reniel Pareño, happy birthday, sir. Advance happy birthday. Bukas pa palang birthday, Magdum Mencho. Bukas. Pero advance. ngayon ang celebration. Happy birthday. Happy Alright. birthday. Yung mga tropa po niya nakaantabay po sa Facebook live niyo po ngayon. Gusto mong batiin sila, Doc? Yung po mga nakaantabay po para makapagpatugtog na po kayo ng video, kay antay-antay lang po mga tropa pits ng aking husband at sa aking kapatid na sabik ng kumanta. Yung po mahilig kumanta. Paantay lang po. Hintay lang muna kayo dahil nag-i-interview lang pa po tayo. May interview pa tayo. Mamaya na, babawi tayo sa kantahan mamaya.
Wag mo na maingay. Ano muna, silent muna tayo. Dito muna tayo sa pag-interview kay Doc Jeanette. Anyways, kumusta ang Doc? Ang isang nagtuturo ka pa ba ngayon, Doc, o hindi na? Nagtuturo po. Nagtuturo pa rin po. Hindi po hindi po mawala sa aking sistema yung pagtuturo. Actually po, bago ako maging Dean of Colleges, in other school po is rin po ako, program head, professor sa undergrad and graduate school. Then na-hire po ako bilang nag-early retirement po ako, then nag-hire po ako sa isang institution na sa school din po, pero school operation management. School tawag human resource manager. Kaya lang hinanap ko po yung yung interaction ko with the students. So bumalik ka na. Opo, naman ako, nantay naman po ako ng Eclaro Academy. So I am very thankful with the management of Eclaro po. 1 month po silang nag-antay for me. Okay, aba. So nasa dugo na, Doc, na yung, di ba, pag gusto mong magturo dahil, di ba, pag nasanayan mo na, di ba, yung pagtuturo, hinahanap-hanap mo na rin. Totoo po yun pati po yung interaction sa mga students, although my degree po is not education, pero it is true po na may line po talaga rin na naiiba dahil doon po tayo tinatawag ni God sa line of profession na po yun. So masaya naman po ako na nagtuturo. Anong grade level ang tinuturo nyo, Doc? College na ba, no? College na? Yes po, college and graduate school students po ang tinuturuan ko. So more on anong subject yan, Doc? May mga subject ba nun? Marketing, finance, management, and research po. Aba, grabe to. May hirap-hirap diyan, Doc, di ba? Medyo mahirap yan. Marketing, finance, and management. Medyo po. Pero kung paano ka magturo, Doc Jeanette? Medyo may friendly sa mga students or medyo lumalabas yung pagka-teacher talaga? Depende po sa situation May time po talaga na kailangan mong pairalin pagiging strict professor lalo pagdating sa exams kasi po ayaw mong mangopya ang mga estudyante kasi kaya naman natin po ginagawa yon to assess their learnings po sa ating pagtuturo. Pero friendly din po ako kasi lagi ko pong sinasabi po sa aking mga estudyante na don't forget my surname, which is Pareño. Pareño. After the class, I am your Pareño. But I'm still your professor. Galing naman. Pareño pa rin. May pagka-komedyante ka rin minsan, Doc? Medyo po kasi kailangan po natin yung sa sa pagtuturo. Dapat may humor din, di ba? Opo, para hindi ng mga estudyante natin, di maantok. Pag kailangan po pinasasaya rin sila. Hindi maboboard sa klase. Di ba? Something yes ganun. Po. May panahon ba, Doc, na may binabagsak ang estudyante na rin? Opo, meron. Meron talaga akong binabagsak. Kahit po ipakiusap ng magulang minsan, hindi ko po pwedeng ipasa kung wala naman pong ipinasok or participation sa school at talaga naman pong karapat dapat. Pero syempre po may mga time din po tayo na kailangan po nating maging lenient. Kasi ang professor po ay andyan rin naman po yung ating sympathize po sa ating students, pero kailangan po nating disiplinahin. Kasi ang treatment po namin mga professor sa aming mga students ay mga anak din po So pagpasaway po ay dapat pong disiplinahin po ang kanilang attitude and behavior po. Pero minsan dinadala na rin sa siguro may mga student bang humihingi parang nagmamakaawa, Doc, na wag mo akong ibagsak ma'am, ganon, teacher. May mga time na ganon, pero ang sinasagot ko po is kung ayaw mong ibagsak kita, gawin mo yung dapat. Kasi sa buhay ng tao naman kasi hindi naman lahat success May failures din. So they need to face their failures kapag kailangan talagang
i-fail para naman at least may matutunan po sila na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pakiusap or hindi lahat po ng bagay ay nadadaan sa madalian. Kailangan po pinaghihirapan. Kasi kami po mga guro, lalo na po ngayon, Teachers Month na po ngayong October. Darating na October. So, kami po mga professors po, guro, teachers, ay dinidisiplina ang mga estudyante, hindi po para lang makagraduate sila eh. We are here to teach, to guide them, to be a future leaders po. That's our goal, to be a future leaders. Yung leaders na hindi po corrupt. Oy! Yan, dapat yan, hindi corrupt. Parang may naaalala tayo dyan, Magdumencio, ha? Yung leaders na hindi mga kontraktor. Hindi ba binabaha dyan sa inyo, Doc? Dito po sa area namin, paglabas po ng subdivision namin, binabaha. Hindi na po binabaha eh. I'm sure marami kontraktor dyan. Saan pala saan yung sa inyo, Doc? Saan yung lugar nyo ngayon? Yung address niya? Our province po right now is we are in the General Trias, Cavite. But originally po ako po ay taga Naik, Cavite po. So nakabili po kami ng bahay dito sa General Trias, Cavite po. So, biktima rin kayo ng diyan, Ghost Project siguro. Siguro po. Maraming multo. Kaya mahirap magsabi ng wala po tayong ebidensya, pero siguro lang. Actually, pero marami bang mga tulay dyan na putol? Maraming putol? Dito naman po sa area namin, diretso naman po yung tulay. At saka ginagawa po. Opo, ginagawa naman po ngayon. Ang hiling po namin dito sa area namin sa may paradahan po ay ayusin po sana yung daan kasi po talaga pong para pong nasa bundok eh. Sira-sira na. Panawagan namin. Opo. To DPWH talaga. Dahil actually, hindi po yata sa DPWH na ito. It is sa subdivision at saka po sa developer at saka po sa munisipyo. Hindi ko po alam kung sino po sa kanila ang responsible, pero nananawagan na rin po ako sa General Trias sa Cavite at sa po dito po sa area po sa amin sa Belmont Hills na sana po maayos naman yung daan. Kawawa naman po yung mga tricycle, kawawa rin po yung mga pasahero, lalo na yung mga buntis. Kahit nga hindi buntis parang tumatalon-talon ka na kapag dumaan ka sa lubak-lubak na daan eh. Talaga naman. Po. Hirap yung daan, no? Baka na-content pa sila, ma'am, ngayon. Na-contempt? Baka na-contempt pa sila, hindi pa sila makano. Hindi pa na maayos. Hindi pa maayos. Nandun pa sila sa Senado, hearing pa eh. Wala pa. Iba daw yan mag-mention. Hindi daw kasama yun doon. Hindi pala kasama. Hindi na kasama. Hindi po kasama Hindi po kasama naman. Pero inaayos naman po nila na yung kabilang daan. Sana po madire-diretso na po. Yun po yung hiling namin. Sana po madiretso hanggang doon po sa labasan sa Tansa. Ang daanan po. Para naman di rin po mahirapan yung mga pasahero, pati po yung tricycle, motor, at yung mga rin po, sumusuko rin po yung mga tricycle driver po dito sa area namin kasi po mas pagod po sila para po silang tumatawid ng bundok talaga eh. Para silang popcorn, di ba? Parang nilulutong popcorn. Opo. Alright. But anyways, tuloy-tuloy din ang buhay kahit may corrupt, ganun. Tuloy pa rin. Tuloy na lang tayo sa buhay natin. Tuloy pa rin, binabayaran pa rin ng tax. Opo, laki nga po ng tax eh. Parang sila na lang nga po binubuhay natin eh. Kaya lang, we need to move on kasi may family po tayo eh. Oo nga. Wala tayong magagawa nun eh. Wala tayong magagawa. Oo nga po eh. Importante, tuloy-tuloy ang ligaya ng buhay natin. Yes, opo. Anyways, Doc, syempre, anong gusto mong, may isa pang tanong dito pala, Doc. Sa ngayon, di ba, Doc, medyo high-tech na tayo. Ang technology natin advanced na. Ang mga estudyante medyo parang sa pag-aaral nila medyo easy na, di ba, ang pagre-research dahil sa internet.
dahil sa AI, di ba? So, sa tingin mo ba, nakakatulong to sa kabataan? Yung medyo mas madali na silang mag-research, mag-AI na lang para mas madali nila matapos yung assignment, yung research, yung ano, di ba? Actually po, sa trend po ng technology natin ngayon is may advantages and disadvantages po ang paggamit po ng AI. So, ang pure idea po natin na gagaling po sa atin, dapat po is we just asking for the enhancement, hindi po yung sila yung pinapagawa natin. Kasi kung ang mangyayari po is iuutos mo lahat, tapos ika-copy-paste mo lang, nasa ng learnings doon. So, tsaka hindi po lahat ang nakalagay po doon sa nire-research mo, kahit po saang pong website yan, ay tama. So, kailangan po, ikaw rin, nag-research ka, pero i-validate mo pa rin kung tama yung mga nire-research mo. Hindi copy-paste lang. Kasi ang mga estudyante po ngayon natin, yung iba po is instant lang. Pero natitrace rin po natin yan eh. Ako, may grammar checker po tayo, meron po tayong plagiarism checker. So, yun po ang aking masasabi dyan. May advantage kasi nakakatulong to enhance our abilities, even our grammar, pero may disadvantage din po. So kailangan lang po ang tamang paggamit, yung guide po kung paano gamitin po ang ating mga AI tools in different aspects po. Yun po. Sa klase ba, Doc, inaalaw niyo yung mga cellphones na gumagamit sila habang nag-aaral sa classroom? Depende po sa situation. Kasi po, kapag ka po halimbawa may PowerPoint presentation po, tapos bigla pong hindi na po available si HDMI, halimbawa po na wala ang ginagawa po namin is yung PowerPoint presentation ng students po na i-report that day, so isi-send po sa phone. Group chat. Group chat. Opo, para lahat may access. Para walang masasabi, wala siyang PowerPoint presentation, hindi siya makakapag-report. Naandun po siya pero during exam, definitely, hindi po pwedeng gumamit ng cellphone. Lahat po ng cellphone, actually po, ay pinalalagay ko sa mesa. Kung ilan po yung aking students, dapat hindi po ang cellphone po sa mesa. Ngayon, kung dalawa naman po yung kanilang cellphone, kasi pag nag-exam po sila, ang hawak lang po nila is test paper and permit, tsaka ballpen po. So, yun po. Ganun po ang sistema po sa part ko po ng pagdidisiplina sa mga students po pagdating po sa gadget. May time nga po na tawag ng tawag yung someone doon sa cellphone, hindi humihinto. Sabi ko sa students, sasagutin ko ba to? Pagsagot ko, syempre ako professor, ako babae ako. Inaway ako nung yung ang tumatawag, girlfriend niya. Girlfriend pala niya, sabi ko, anak, sa susunod, huwag mong papasagot sa akin yung cellphone mo, i-off mo na lang, ha? Tsaka sabihin mo may exam ka, huwag mo na tatawag para hindi ka awayin, hindi rin ako awayin. Baka magselos pa dahil babaeng sumagot eh. Baka magselos pa. Kaya po, pinapa-off ko po yung cellphone nila during exam para siguradong walang istorbo. Sabi ko, inform yung inyong mga relatives, friends, and yung mga girlfriends nyo, boyfriends nyo na kayo ay mag-exam. Wala mo lang storbo. Dapat naka-mute yun, di ba? Dapat naka-mute yung cellphone o naka-silent para hindi walang disturbo. Hindi nga po ganun na nangyari doon sa nalimutan siguro niya. Nalimutan niyang i-mute. Siguro po. Kaya nasagot mo yung phone, tapos ang nakausap mo yung girlfriend niya. Apo, inaway ako. Inaway ka pa. Tapos ang resulta, binagsak mo yung estudyante. Hindi naman. Tawa ng tawa po yung estudyante. Tsaka yung mga klase, sabi ko kasi, ano ba sasagutin ko pa to? Sino ba ito tumatawag to? Baka emergency ka ako. Sige ma'am, baka kasi emergency. Hindi naman po pala emergency. Ayan. So, may mga situation po na ganun. Kaya ang cellphone po ngayon, hindi ko po lang pinapamute,
patay ko po during exam. Alright. So at least no, alam natin Magdomencho na gamit talaga yung mga technology ngayon natin. Dito sa ngayon na panahon, di ba? Gamit ngayon eh. Ngayon marami ng hacker ngayon eh. Maraming hacker, marami ring mga scammers. Oo. Pero gamit yung talagang kahit may advantage, meron ding disadvantage talaga. Oo. May good, meron ding bad. Good effect, may bad effect, ganun. Minsan Magnum Gilbert, bad ba yan? Ay sa'yo? Good to good. Good to good pala yun. Anong advice mo, Doc, sa mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan na medyo ayaw mag-aral? Lagi ko po kasing sinasabi sa lahat ng estudyante na tinuturuan ko, even po sa students po ngayon where I am working as a Dean of Colleges, and even po mismo sa aking mga anak na we are here to help you, to guide you, to teach you. Pero kayo ang gagawa ng buhay nyo. Ngayon, anong klaseng buhay ang gusto nyong mangyari sa inyo? Pag nawala na kami sa mundong ibabaw na to at kayo na ang leader ng isang inyong institution or ng community, is anong klaseng buhay ang gusto nyong ibahagi sa kapwa ninyo. So yun po ang lagi ko sinasabi sa kanila kasi kami po nandito para tumulong sa aming mga anak, sa aming mga estudyante, even po sa community, we are here to help and guide them. Pero darating yung time na mawawala na yung guide. Sila na po ang kailangan tumayo sa sarili nilang paa. So kailangan matuto po sila. Matuto silang mag-decide ng sila lang, matuto rin silang harapin ang kanilang mga outcome ng kanilang decision, either it is good or bad. Kasi either it is good or bad is may natutunan ka po. Yun po ang aspect na yun eh. Hindi po lahat ng ating tatahakin ay magiging failure or success, but even it is failed, may natutunan ka. So sa susunod, hindi mo na gagawin yon, and you are going to find a way, you are going to find the strategies para maging successful ka na sa susunod na tatahakin mo. Hindi mo na gagawin yung mga strategy mo po before. Kasi we have some alternatives of actions na kailangan nating isaalang-alang. We should analyze the advantages and disadvantages of those alternatives of actions na ginawa natin. Then, we choose the best one for us to take necessary action po. Ayan. Yun po. Okay. Anyways, Doc, awarded rin po kayo, di ba, sa upcoming Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2025. Congratulations, Doc! Salamat po. Salamat Congrats. po sa lahat po na sumusuporta sa akin at sa naniniwala po sa aking kakayanan. Artista ka na, Doc! Pwede ka na maging artista, Doc. So may gusto kong pasalamatan, Doc? Salamat po. Unang-una po, again, gusto pong pasalamatan ang family ko po na number 1 ko pong supporter na naniniwala po sa aking kakayanan. Lalong higit po sa birthday celebrant ko pong husband. Maraming salamat sa aking mahal. Birthday. Advance happy birthday to you. Yeah. Nagpapasalamat din po ako sa aking mga kapitbahay na sumusuporta po din kasi syempre po bukod sa family natin, ang una pong tutulong rin sa atin at susuporta yung kapitbahay din natin. Correct. Sa lahat po ng mga kaibigan. Number 1 po yan. Sila po ang kapitbahay lang talaga. Tutulong sa iyo. Basta isaulit lang yung kapitbahay. Isaulit lang yung kaguran. Ano yung kaguran sa Kudkuran. Yung kapitbahay namin talagang mapagmahal eh. Isauli lang yung kudkuran. Kasi nakakatulong yung kapitbahay, Doc, 'di ba? Pag umaalis ka ng bahay, sasabihan mo yung kapitbahay, pwedeng bantayan yung bahay namin dahil magbabakasyon muna kami. 'Di ba mga ganun, 'di ba? Opo, shout out po
dito sa kapitbahay namin na sila Nanay Nene, Tatay Nestor, sila ER, sila Wuan. Talaga po, hindi lang po nagbabantay ng bahay, nagpapakain po rin ng aking mga fur babies na mga botsyog po. Araw-araw po yan, meron po silang dalang pagkain sa aking mga botsyog na fur babies. Minsan lang, naghingi lang sila ng paminta at asin. So yun. So sa lahat ng mga kapitbahay ni Doc Janet, maraming salamat sa inyo. Pwede kayong mag-take out ng lechon ngayon. Alright. Anyways, Doc. Sir, pwede po ba akong mag-mention lang ng mga ilang bagay? Sige, Doc. Ano po yun, Doc? Doc Janet. Kasi po I was invited to be a conference chair in Bali, Indonesia this coming October 10 to 11. Sama ako, Doc. Pwede sumama, Doc? Opo. Sige po. Kasi po, totoo po. No joke po. Kasi po pwede rin, this coming October 10 to 11, we have international conference at Bali, Indonesia. It is organized by CEP Research, a global leader in academic innovation. There was 600 plus global participants po. So, yung po mga attend po dito, meron po silang mga CPD opportunities, yung mga possible rin po na makakuha sila ng awards and recognition kagaya po ng ginawa ko. Kasi po yung aking po mga achievements, nag-start po dito sa research. Nanalo po kami sa Thailand with Ma'am Aida Posita. So, yun po then po nag-start po yung aking research journey. Then sunod-sunod na po yung aking mga award na nakukuha by God's grace. Kasi gusto ko lang po i-emphasize lahat po ng aking mga international achievements ay hindi ko po makukuha without help by our Creator po. So lahat po yan ay achievements na yan ay by God's grace. Then yung sinasabi niyo po na kung pwede po kayo, yes, kasi we have upcoming conferences pa rin po. I am also a professional ambassador of IPER po. Meron po kaming gaganapin na international conference this coming October din po by 23 and 24 dito po sa Acacia Hotel Manila, and sa Count World Organization Serada sa January po. So lahat po ng gustong mag-present ng kanilang researches at gustong magpa-publish po ng research, I am willing to help and assist you. Possible rin po na makakuha tayo ng discount po sa publication and registration po. Gusto ko na rin po magpasalamat. Pasensya na po. Sige, go ahead, Doc. Sige, Doc Janet. Sa sa 3rd Philippine Finest Awards. Thank you so much, Ma'am Lelaine. Salamat din po kay Ma'am Belso Harat, kay Professor Willie sa kanila pong pagtitiwala sa akin. Maraming po salamat din kay Doc Neil Guillen na siyang nag-serving mentor ko po. Si Doc Neil po ay very supportive po rin. Siya po ay Vice Chair po ng External Affairs diyan po sa De La Salle University Manila. Maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta, nagmamahal po sa akin. Maraming po salamat sa Magnum Radio 99.9. Thank you so much po sa tiwala niyo po sa akin. Walang God bless problema, you po, Doc. more power po. Salamat, Doc. Kantahan na. Magsimula na tayong kantahan, Doc. Anyways, maraming salamat, Doc Janet Perenyo, sa panahon na binigay mo rin sa Magnum Radio. Good night po. Good night po. Hopefully po makasama po namin po kayo sa aming mga conferences. Sige, Doc. Sige, Doc. Kita-kits tayo, Doc. Kita-kits tayo. Okay, maraming salamat, Doc. Alright. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Miss